Kinabukasan ay kinuha ni Lilia ang mga sulat at bigla siyang nalungkot. Napansin ito ni Reiner at tinanong kung ano ang problema at ipinakita ni Lilia na lumabas na ang listahan para sa paunang laban ng Sword God Tournament, at napunta siya sa parehong bracket kung saan naroon si Aurel. Nalungkot siya dahil alam niyang wala siyang laban at halos imposible siyang makapasok sa susunod na round. Dumating si Aurel matapos marinig ang balita at gusto niyang malaman kung paano ang magiging takbo ng paligsahan. Ipinaliwanag ni Reiner na kailangan nilang magdaos ng paunang laban dahil sobrang dami ng gustong sumali. Ginawa nila itong paraan para tanging ang mga pinuno ng grupo lang ang makapasok sa mismong pangunahing torneo. Labis na nadismaya si Lilia pero sinubukan siyang palakasin ng loob ni Aurel. Sabi pa niya ay milagro na nga na nakasali siya sa bracket at sinabihan siya ni Lilia na napakasama niyang kaibigan, pero hindi siya pinansin nito at napansin ni Aurel na nasa ibang grupo si Reiner, ngunit hindi ito masyadong naapektuhan. Alam din niya na mahihirap ang mga makakalaban niya subalit determinado siyang manalo. Hinihikayat siya ni Aurel dahil alam niyang kapag nanalo siya ay may maipagmamalaki na siya sa ama niya. Napasobra naman ang papuri ni Reiner tungkol sa ama ni Lilia, hanggang sa napagtanto niyang niloloko lang siya ni Aurel para umamin sa paghanga niya rito at bigla siyang natauhan. Idineklara ni Lilia na hindi siya susuko kahit imposible pa ang kalabanan si Aurel. Binanggit niyang pupunta sila sa dungeon bilang isang grupo para mas masanay pa ang kanilang kakayahan. Nagtaka si Aurel kung kailangan din ba niyang sumama dahil halatang mas mataas ang antas niya kaysa sa kanila. Iginiit ni Lilia na dapat siyang sumama bilang kanilang tagapagtanggol, para mailigtas sila kung may mangyaring masama. Narinig ni Rod ang usapan at pumasok siya para bigyan ng payo si Lilia. Binalaan niya itong laging mag-ingat sa loob ng dungeon dahil posibleng may panibagong bitag si Georg para sa kanila. Nangako si Lilia na magiging maingat siya at nagpaalam kay Rod. Habang papalayo si Lilia ay napapahiya si Rod kay Aurel dahil sa pagiging sobrang protektibo niyang ama. Alam niyang baka iniisip ni Aurel na masyado siyang nag-aalala gayong noong una itong sumali sa grupo ay parang wala naman siyang pakialam kay Lilia. Ngunit ngayon ay nangako siyang titigil na sa pag-inom at magbabago upang muling maging isang magaling na espada at maaalagaan ang anak niya. Ilang araw ang lumipas ay inihayag ng madre ang pagsisimula ng Sword God Tournament. Nagtipon ang mga manunood at kalahok sa arena. Iba't ibang mandirigma ang nagharap-harap sa mga laban at unti-unting umuusad sa bracket at isa si Lilia sa unang lumaban, ngunit natalo siya agad sa unang laban at doon ay labis siyang nadismaya sa sarili dahil akala niya ay malakas na siya para manalo ngayong taon. Dumating si Aurel habang nalulungkot siya at ibinahagi nito na kahit hindi sila magkasama sa bracket, malamang matatalo pa rin siya at medyo nahihiya si Aurel dahil umaasa siyang makakalaban si Lilia para makita at matutunan ang mga Lancer techniques nito. Pinapatahimik ni Lilia ang kanyang awa ngunit hinimok niya itong ipagpatuloy at itodo ang laban hanggang sa dulo. Binigyan niya rin ito ng babala na mag-ingat dahil kakaiba ang kakayahan ng makakalaban niya sa finals. Hindi naman nababahala si Aurel at tiwala siya na nakita na niya ang lahat ng kakaibang galaw ng mga swordsman noong sila ay nag-e-explore sa dungeon. Binanggit ni Lilia na ang kalaban ni Aurel ay may mga kakayahan bukod pa sa paggamit ng espada kaya't mas delikado itong kalaban. Hindi agad naintindihan ni Aurel ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag ni Lilia na ang kalaban niya ay isang magic swordsman, isang mandirigmang gumagamit ng mahika para palakasin ang espada bago ang bawat laban. Nagulat si Aurel na pinayagan nilang sumali ang isang magician sa isang paligsahan para sa mga espada. Pinaliwanag ni Lilia na hindi basehan ang klase ng mandirigma sa pagsali basta't miyembro ka ng isang guild, pwede kang magrehistro. Tinawag ng madre ang mga finalist para umakyat sa entablado at binati ni Lilia si Aurel ng good luck, at umakyat ito sa podium at agad siyang binalaan ng kalaban na huwag magbigay ng dahilan kapag natalo siya dahil tanggap at legitimate ang klase ng magician sa torneo. Hindi naman ito iniintindi ni Aurel dahil alam niyang ang mas magaling na mandirigma ang siyang mananalo. Inanunsyo ng madre ang pagsisimula ng laban at agad umatake ang kalaban ni Aurel gamit ang mga fireball at naiwasan niya ang una. Ngunit tuloy-tuloy ang pag-atake ng kalaban kaya't napilitan siyang umiwas at magbago ng tactics. Lumapit siya habang iniiwasan ang mga fireball upang makipaglaban ng malapitan at nagbanggaan ang kanilang mga espada, ngunit ginamit ng kalaban ang apoy upang itulak siyang palayo at nainis si Aurel dahil ang kalaban ay kayang lumaban sa malayo at malapitan, kaya nahihirapan siyang makontrol ang laban. Sinabi ng kalaban na hinding-hindi siya matatalo ng isang walang klase na katulad ni Aurel.
Inamin ni Arel na magaling at maraming alam ang kalaban, pero sinabi niyang kulang ito sa mastery o husay sa paggamit ng sariling mga teknik. Sabi niya na hindi pa sapat ang antas ng kanyang mahika o espada para matawag na high-level technique. Nainis ang kalaban at sinindihan ng apoy ang espada niya at namangha si Arel dahil ngayon lang siya nakakita ng espadang may apoy. Ipinagyabang ng kalaban na iyon ang pinakamataas na teknik ng isang magic swordsman at ito ang flame sword technique. Iniwasiwas ng babae ang espada at lumabas mula rito ang apoy na parang latigo at umiwas si Arel at tinatabig ang mga hampas gamit ang sarili niyang espada. Patuloy ang pag-atake ng flame whip na parang may sariling buhay. Ngunit nagagawang mas alag ni Arel habang umatras para manatiling ligtas at inamin niyang magaling ang kalaban, pero bigla siyang tumigil sa paggalaw nang maunawaan niya ang pattern ng mga atake nito. Tumayo siya sa isang pwesto at madali niyang nasalag lahat ng atake na para bang isa siyang estatwa. Sinabi niyang sobrang hina pa ng sword mastery ng kalaban kaya hindi nito mailabas ang buong lakas ng teknik. Kinutsapan niya ito, at sinabing mas mababa pa ang antas nito kaysa kay Lilia at nagtagumpay lang siya sa torneo dahil walang ibang nakakaintindi sa kanyang teknik. Galit na binalaan siya ng kalaban na tumigil pero alam ni Arel na natarante na ito. Ginamit niya ang Twin Blade Strike para patayin ang apoy ng espada at sinundan iyon ng Blink Dash upang mabilis na makalapit. Pinuri niya ang kalaban dahil may natutunan siyang bagong teknik mula rito, bago niya ito tuluyang pabagsakin gamit ang kanyang espada. Inanunsyo ng madre ang panalo ni Arel habang ito naman ay napaisip kung posible rin ba siyang makakuha ng kapangyarihang mahika kung magsasanay siya ng mabuti. Ilang araw ang lumipas ay sinubukan ni Lilia na gisingin ang ama niya at hikayatin itong samahan siya upang panoorin ang laban ni Arel. Ayaw bumangon ni Rod mula sa sofa at tinukso siya ni Lilia. Sinasabing natatakot lang siya dahil baka maihi siya sa takot kapag nagkataon na nagkita sila ni Georg. Pinagalitan siya ni Rod at iginiit na hindi siya natatakot kay Georg. Inamin niya na kahapon lang ulit siya humawak ng espada matapos ng mahabang panahon at napagtanto niyang sobrang kinakalawang na siya, dahil hindi na niya kayang manalo sa torneo ng mga espada kahit anong pagsisikap niya. Ang panonood daw ng torneo ay magpapaalala lang sa kanya kung gaano siya kahabag-habag ngayon. Hindi naman siya naawa kay Lilia dahil kahit siya ay hindi rin nakapasok sa torneo kahit buo ang kanyang dalawang braso. Ipinilit ni Lilia na samahan siya kaya't napilitan si Rod at pumayag din at habang naglalakad sila papunta, sinabi ni Lilia na kahit hindi siya pumunta ay lagi rin naman siyang palihim na nanunood ng laban dahil gustong-gusto niyang makita ang mga bagong miyembro ng guild na umaangat sa ranggo. Sigurado rin siyang hindi niya palalampasan ang laban ni Reiner dahil matagal na niya itong tinuturuan. Umamin si Rod na tama siya at pinuri si Lilia dahil nagmana raw ito sa talino ng kanyang ina at sa arena ay kabadong-kabado si Reiner. Napansin ito ni Arel kaya nilapitan niya ito at nabigla si Reiner sa paglapit ni Arel at muntik na siyang atakihin sa puso. Sinabi ni Arel na ngayon lang niya nakita si Reiner na ganito kanerbiyos at umamin si Reiner na hindi niya mapigilan, dahil iniisip niyang makakalaban niya si Arel sa unang laban at baka mapapahiya siya sa harap ng buong lungsod. Pinagalitan siya ni Reiner dahil sa sobrang laki ng ulo nito at inanunsyo ng madre ang pagsisimula ng torneo sa laban ni Georg laban kay Arel, ang dating kampyon laban sa bagong paboritong classless na pinag-uusapan ng lahat. Walang ipinakitang emosyon si Arel sa anunsyo at tumayo siya para pumasok sa arena, ngunit biglang hinawakan ni Reiner ang kamay niya at nahihiya siya dahil parang sobrang clingy ang dating niya, pero binati niya ito ng good luck at pinayuhan na mag-ingat kay Georg. Nangako si Arel na magkikita pa sila mamaya at bago tuluyang pumasok sa arena, masiglang sumigaw si Lilia para suportahan siya ngunit nang lumabas si Georg sa arena, ibang-iba na ang itsura nito kumpara sa dati at halos hindi siya makilala ni Lilia dahil mukha na itong halimaw. Napansin ni Rod ang espada ni Georg at agad niyang binalaan si Arel na lumayo dahil mas delikado na ito kaysa dati. Nagtaka si Lilia kung bakit bigla na lang natakot ang ama niya at ipinaliwanag ni Rod na ang espada ni Georg ay may makapangyarihang demonyo na nakaselyo sa loob nito. Biglang nagsalita ang demonyo gamit ang katawan ni Georg at nagsabing nagulat siya na may nakakilala pa sa espada niya. Hindi makapaniwala si Lilia na hindi na nakikilala ni Georg si Rod at ipinahayag ni Rod na sinapian na ito ng demonyo. Ipinunto niyang ang espadang ginamit ng Sword God para patayin ang demonyong iyon ay isinumpa ng matinding puot at dapat ay nakaselyo magpakailanman. Nagtaka siya kung paano ito napunta kay Georg.
Ipinaliwanag ng demonyo na nawala na ang bisa ng selyo at matagal na siyang naghintay ng ilang mga siglo hanggang sa lahat ng nakakaalam tungkol sa kanya ay mamatay, at may bagong tao na desperado sa kapangyarihan ang kusang hahanap sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dor-Elda at idineklara niyang pakakawalan niya ang lagim sa buong lungsod. Lumapit si Reiner dahil narinig niya na ang pangalang iyon sa kanilang klase sa kasaysayan, ngunit hindi maalala ni Aurel kung sino ito. Ipinaliwanag ni Reiner na si Dor-Elda ay isang demonyong minsang tinawag ng isang masamang Diyos noong unang panahon, napagtanto ng mga manunood na totoo pala ang alamat kaya't nagsimula silang magtakbuhan sa takot upang mailigtas ang kanilang sarili. Si Dor-Elda ay natuwa sa mga sigaw ng takot mula sa mga nagtatakbuhang manunood, ngunit hindi pa rin ito sapat para mapawi ang kanyang gutom sa kaguluhan at gumamit siya ng mahika upang likhain ang isang madilim na harang na bumabalot sa buong lugar, kaya walang sino man ang makalabas. Bigla niyang napansin si Aurel na nakahugot ng espada at pinagtawanan ito dahil sa tangkang magpakatapang, ngunit matapos masaksihan ang napakalakas niyang kapangyarihan, matatag na sinabi ni Aurel na humugot siya ng espada dahil kumpiyansa siyang kaya niya itong talunin. Ipinapaalala ni Aurel kay Dor-Elda na minsang natalo siya ng Sword God kaya hindi siya walang talo. Umamin si Dor-Elda na tinalo nga siya ng Sword God noon ngunit pinangiti niya ito ng may panlalait habang sinasabing patay na ang Sword God, kaya wala nang makakatalo sa kanya. Sagot naman ni Aurel na mali siya sa dalawang bagay at una, dahil may Sword God pa rin sa kasalukuyan at pangalawa, dahil kahit hindi siya Sword God siya mismo ang tatalo rito, tinawanan siya ni Dor-Elda at tinawag na nananaginip. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli ay umatake agad si Aurel ng napakabilis na halos hindi niya maaninag. Nabigla si Dor-Elda sa bilis nito ngunit nagawa pa rin niyang makaiwas sa tamang oras. Napamura siya nang napagtanto niyang ginagamit ni Aurel ang mga galaw ng Sword God at ginamit ni Aurel ang Divine Step laban sa kanya. Hindi makapaniwala si Dor-Elda kung paano nagawang matutunan ng isang walang klase ang mga teknik ng Sword God. Tinanong niya si Aurel kung paano niya ito nagawa ngunit hindi siya sinagot nito. Ngumisi si Dor-Elda at binanggit na walang saysay ang mga atake ni Aurel dahil taglay niya ang katawan ng isang Master Swordsman. Nasalag niya ang atake at naitulak si Aurel palayo at umatake siya pabalik at tinamaan si Aurel ng kanyang espada. Sigurado siyang napilas na niya ito sa dalawang ngunit laking gulat niya nang makita si Aurel na nakatayo pa rin na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Dor-Elda sa nakikita at ipinaliwanag ni Aurel na ang dapat sanay nakamamatay na hampas ay naging parang simpleng tapik lang sa balikat, dahil sa tibay at disiplina na nakuha niya sa matinding pagsasanay kasama si Reiner. Lalong nagalit si Dor-Elda at buong galit siyang sumugod kay Aurel, ngunit kalmado itong sumasalubong at binabaligtad ang atake at gumamit si Aurel ng Infinite Break, isang teknik na naglulunsad ng milyon-milyong hampas ng espada bawat minuto sa tulong ng kanyang mga after-image. Dahil dito ay napaatras si Dor-Elda at napilitan na dumipensa at natarante siya nang napagtanto niyang hindi na niya kayang makasabay, ilang beses siyang tinamaan ni Aurel at unti-unti na siyang napupuwersa at sa wakas, napagtanto ni Dor-Elda na hindi na siya mananalo dahil taglay ni Aurel ang parehong kakayahan ng Sword God na tumalo sa kanya noon. Hindi siya makapaniwala na muli siyang nadadaig at ngayon naman ang anak ng Sword God na nagmana ng lakas nito, ngunit itinama ni Aurel at sinasabing isa siyang classless, at pagkatapos ay tinapos ang laban sa isang malakas na hampas ng espada. Lumapit si Aurel sa walang malay na katawan ni Dor-Elda at binalaan siya ng mga manunood na mag-ingat, ngunit iginiit ni Aurel na wala na itong kakayahang lumaban dahil ubos na ang kanyang magic protection. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao at ipinagdiriwang si Aurel bilang bayani ng lungsod at bumaba siya sa entablado upang salubungin si Reiner, habang si Dor-Elda naman ay nagkukunwaring walang malay upang makaisip ng paraan para makatakas. Sa loob ng kanyang isipan ay pinaplano niyang ilipat ang kanyang diwa sa ibang tao sa paligid at humanap ng katawan na may sapat na lakas upang makatakas at magtago, hanggang sa makuha niyang muli ang buong kapangyarihan niya para sa paghihiganti. Napansin ni Dor-Elda si Rod at napagpasyahang siya ang perpektong katawan na maaaring mapasukan, samantala ay masayang sinabi ni Lilia na buhay at ligtas sina Aurel at Reiner matapos ang laban, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Reiner dahil siguradong kakanselahin ng mga tagapag-ayos ang torneo matapos ang kaguluhan na naganap. Biglang sinapian ni Dor-Elda ang espada at sumugod muli sa kanila at nararamdaman ni Aurel ang biglaang paggalaw nito.
kaya't binalaan niya si Reiner na umiwas pero hindi siya nakareact agad at akala ni Aurel ay si Reiner ang tina-target ni Dorelda, kaya itinulak niya ito palayo ngunit binago ng demonyo ang direksyon sa kalagitnaan ng paglipad at tumama sa mga upuan ng manunood. Agad na tinatakpan ni Rod si Lilia para protektahan ito mula sa atake ngunit nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Tinawag sila ni Reiner sa gitna ng usok upang tiyakin na ligtas sila at nang hamupa ang alikabok, sinabi ni Lilia na ayos lang siya dahil inalayan siya ng ama. Ngunit laking gulat ng lahat nang makita nilang hawak ni Rod ang espada ni Dorelda at itinutok ito sa leeg ni Lilia, ginagawang bihag ang sariling anak at napagtanto ni Aurel na ang espada mismo ang tunay na katawan ni Dorelda. Nainis siya sa sarili dahil dapat noon pa niya ito napansin at ang espada ang dapat niyang inatake, hindi ang katawan ni Georg at ngumisi si Dorelda at sinabing huli na para magsisi, dahil kung gusto ni Aurel na manatiling buhay si Lilia ay kailangan niyang hayaang makatakas ito. Malamig na sinabi ni Aurel na wala siyang pakialam kung ano ang mangyari kay Lilia, ngunit tinawanan siya ni Dorelda at binanggit na huwag magpanggap dahil nababasa niya ang alaala ni Rod, dagdag pa niyang ayon kay Lilia ay fiancé daw niya si Aurel kaya't malinaw na napakahalaga ito sa kanya. Nagpanggap si Lilia na parang walang alam sa sinasabi ni Dorelda, pero halata kay Aurel na sinusubukan pa rin itong pilitin siyang pakasalan siya at inis na ipinaliwanag ni Aurel na mas mabuting patayin na lang silang dalawa para tuluyan siyang matahimik, ngunit pinigilan siya ni Reiner. Nabigla si Dorelda nang marinig na wala talagang pakialam si Aurel kay Lilia. Ipinaliwanag ni Aurel na ang tanging bagay lang na may halaga ay yaong may tunay na kahalagahan, at si Lilia ay wala nito at galit na nagtanong si Dorelda kung ano ang ibig niyang sabihin. Umiiyak na umamin si Lilia na imbento lang ang lahat na siya mismo ang nagsabi noon para mapilit niyang matupad ang kanyang mga pantasya. Nakiusap siya kay Dorelda na huwag siyang patayin at naawa si Reiner, ngunit kalmado si Aurel at sinabing hindi siya kayang patayin ni Dorelda kahit anong gawin nito. Narinig ito ni Dorelda at gustong patunayan na kaya niya ngunit biglang nanigas ang mga kamay niya. Muling nakuha ni Rod ang kontrol sa kanyang katawan at mariing sinabi, hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Pinalaya niya si Lilia at tumakbo ito palayo sa panganib at sinubukan na muling agawin ni Dorelda ang kamalayan ni Rod, tinutokso itong bibigyan niya ng kapangyarihang maibalik ang dati niyang karangalan, ngunit mariing tumanggi si Rod at sinabing kung dati, baka bumigay siya pero huli na siya ng ilang araw dahil itinuro ni Aurel sa kanya na maibabalik niya ang dangal sa tamang paraan sa pamamagitan ng pagsisikap. Tuluyang natalo ni Rod ang kontrol ni Dorelda at itinapon ang espada kay Aurel. Hinugot ni Aurel ang kanyang espada at pinutol sa dalawa ang espada ni Dorelda at sa sandaling iyon ay naglaho ang madilim na harang sa buong arena. Tiniyak ni Aurel na hindi na muling makabalik si Dorelda at habang nagsisimula ng magdiwang ang buong lungsod sa wakas ng labanan.